Oh, 'di ba? Davao City yarn ha, hindi yan Tokyo, hindi yan Singapore. Pero alam niyo ba na kayang lagpasan, kayang i-compete di Davao City, hindi man compete na pero kayang yumaman si Davao City ng higit pa kay Singapore. Siyempre masasaktan dyan sa sinabi ko na yan. Masasaktan dyan yung mga loyalista nga, yung mga kakampwet, no? Yung mga walang bilib sa mga Duterte, bagkos galit na galit, no? Gusto lang manakit lagi. So ang Davao City, bakit ko nasabi na kaya nitong yumaman higit pa sa Singapore? Kasi nga anong una, di ba magkaparehas lang yung laki, halos magkaparehas lang yung landmass ng Davao City and Singapore City. Pero pagdating kasi sa location, so Davao City ang pinakamagandang mas strategic siya kasi siya, located siya sa Mindanao Island kung saan napakayaman ng lupain, 'di ba? Sagana, napakataba ng lupain. Kaya may mga prutas kami ditong napakasarap, international tawag nito, yung kanyang quality, tawag dyan, world class quality ang aming mga prutas, gulay, mga pagkain, saging, mga ganon. So ibig sabihin ho niyan, lahat na yata andito na sa Davao City. Meron kaming dagat, so ibig sabihin pag may dagat may ocean, kayang yumaman ng Davao City. Kasi kumpleto kami sa tuna, meron kaming tuna catching dito, meron kaming mga palaisdaan, may mga isda, di ba? Syempre may mga catch ko kami, fresh catch from the sea. And of course meron kaming pantalan, di ba? Meron kaming gulpo, meron kaming pantalan, pier, ports na magiging daanan, magiging portal, sa buong mundo pagdating sa kalakal, so logistics. Meron kaming airports, of course, di mawawala yan. Isa yata sa pinaka requirements ng isang bansa, meron ka dapat sariling airport paliparan para sa mga delegates, delegado. For example, ang taga Pilipinas pupunta ng Republic of Davao City, so dadaan kayo siyempre sa aming airport, sa aming runway. Maliban sa airport, meron kaming mga planta, may paggawaan kami ng karton, paggawa ng mga plastic. Basta ang dami pwedeng gawin sa Davao City. And of course, hindi lang naman yan ang lupain. Meron kaming mga kabundukan, kapatagan, meron kaming mga farmlands, meron kaming palaisdaan, meron kaming oceans, may fish ponds ba tayo sa Davao? Yun ang hindi ko sigurado. Not sure sa fish ponds, pero meron tayong mga pantat, halwan, ano ba tawag dyan sa may Tugbok District, Mintal, mga ganyang lugar, so shout out, maraming halwan tsaka pantat sa lugar nila yan. So fish pan pa rin, palaisda pa rin tawag dyan. Meron kami dito syempre yung aming gobyerno, pag magiging kami, sariling bansa na kami. So itong mga Duterte di talaga mapipigilan, alam niyo, sa totoo lang, itong mga Duterte family na to, nakakatuwa sila kasi ramdam namin, ako bilang taga Davao, ramdam ko talaga itong pamilyang to, mga anak na to, na wala yung kanang talent, talagang kaya lang i-transform ang isang lugar na mahirap pero pinayaman, di ba, pinaasinso. Grabe sila ka innovative, grabe sila ka creative, grabe sila ka matalino, napakataba ng utak nila. Alam nila kung anong dapat gawin para umasinso, para yumaman yung isang lugar. So yun na nga, ginawang safety ang Davao City. Kita yan naman, di ba, dahil sa safety na yan, ang dami tuloy mga nagpupuntahan sa Davao City para mag-invest, dito maglagay ng mga negosyo. Number 1 na dyan yung mga Ayala. Ang dami silang mga binitawang kapirahan sa Davao City dito sa tayo ng township nila. Marami silang township, as far as I know, meron silang 3 or 4, so meron sila Ashuela Cove, meron silang sa may Ayala, sa may Bahada, meron sila sa may Siem Recto, at ngayon pinakahuli pang 4, yun na yung sa Toril. Grabe, ilang hectares yun, 100 plus hectares, laki nun, 134. Kung di ako nagkakamali, 134 hectares. So napakalawak ho nun. Gagawa sila ng panibagong syudad, township. So totoo yan, Davao City. Kumbaga nakikita ko yung pattern ng mga Duterte na kaya talaga lang payamanin palalo ang Davao City kapag ito ay magiging ganap na bansa. Hindi kasama ang Oriental, De Oro, Del Norte, Del Sur, tsaka Occidental. Davao City lang. Kasi yung mga taga Davao Oriental, taga Davao de Oro, taga Davao del Norte, taga Davao Occidental, and Davao del Sur,
Ang mga tao kasi dyan, mga Pilipino din naman, no? Mga Davaoenyo din sila kung tawagin kasi taga Davao nga sila, Davao Region, pero nakalungkot kasi nababayaran sila, tumatanggap sila ng bayad sa eleksyon. Hindi man natin masasabing tinanggap yung bayad para iboto, no? Yun nga lang, ilahat na lang kasi ng mga politician dyan, mayor, governor, congressman o sino-sino pa dyan, talagang pagkakaalam ko, andyan naman sa mga Facebook post, no, payabangan ng mga natatanggap nilang pera bago mag-eleksyon. So ano sila, nakalungkot, hindi sila kagaya sa Davao City na walang binibitawang pera ang mga Duterte para lang manalo. So yung mga probinsya na yun, 5 probinsya ng Davao Region na nabanggit ko, hindi yun sila pwede isama sa hiwalay ng Davao City sa Pilipinas, kasi nababayaran sila ng pera. Tumatanggap sila ng suhol, kumbaga. Siyempre kahit hindi nila binoto yung, basta parang lahat yata pagkakaalam ko, no, kung meron mga tumakbong mayor na 3-4 sa isang syudad o isang munisipyo, lahat yun may mga namimigay talaga ng pera. Yan nga lang, hindi parehas, may malaki, may katamtaman lang. Yung pinakahuli meron talaga binigay. So lahat ng yun, ibig sabihin lahat sila red flag, lahat sila ay tawag nito, magnanakaw talaga yan pag nanalo, no? Yung pinakamahirap man na tawag dito, pinakamahirap man na kandidato o pinakamayaman, basta lahat sila nagbigay ng pera, no? Nagluwal, naglabas ang pera. Para bilhin ang boto ng mga mamamayan nila, no? Mga botante nila. So babawi talaga yan pag nakaupo na. So samantala dito sa Davao City, kita nyo ang ganda ng Davao City, ang yaman. Bakit mayaman na Davao City? Kasi hindi kinurakot ang pondo ng gobyerno, hindi kinurakot ang pondo ng bayan, no, ng Davao City. Wala kaming utang dito, walang utang ang Davao City. Wala kaming pagkakautang dahil nga sa lahat ng proyekto namin dito, infrastructure, pagpapaganda, maintenance sa Davao, lahat, no, ng mga liability sa Davao City, lahat yan bayad in cash. Ibig sabihin, hindi siya loan. Ganyan kayaman ang Davao City kasi hindi nga kinukurakot. Yung lugar ho ninyo mayaman, alam ko mayaman yung mga lugar nyo. First income class city ba naman? First income class municipality, first income class highly urbanized city. Pero bakit may mga loans? Bakit may mga utang, no? Na gayon kung kaya din namang bayaran. Kasi kinurakot muna. Kinurakot, tapos ayun. Kinurakot. Ang dami kong mga naririnig, no, sa mga napupuntahan kong lugar. Siyempre, pag ako'y namamasyal, gumagala sa probinsya nila, sa mga munisipyo, city hall, mga city nila, ako'y nagtatanong sa mga locals. Mga siguro at least 5 katao ang tinatanong ko, no? 10, ganun. Kung sino nga ba ang pinakamayaman dito sa lugar ho ninyo. For example, ganitong syudad, sino nga ba ang pinakamayaman? Alam niyo ang binabanggit agad-agad, yung mga politician, pinakamayaman daw dito si mayor, si governor, si congressman, ganon. Yun yung pinakamayaman sa lugar nila. Samantala dito sa Davao City, pag pupunta kayo dito sa Davao City, tatanungin niyo sino pinakamayaman sa Davao City. Hindi natin masasagot na Duterte. Ang pinakamayaman si Sara, pinakamayaman si Basti, pinakamayaman si Digong. Kasi hindi totoo yan na wala silang yaman. Diyos ko, kita niyo lang bahay ni Tata Digong. Kung pwede lang tayo pwede lang mag-ambagan kami mga taga Davao para mabigyan namin sila ng talagang masasabi nating bahay talaga ng presidente, pero wala wala nga silang bagong sasakyan. So hindi mayaman na Duterte dito. Mayaman, yes, syempre abogado ka ba naman, no? Fiscal, judge, ganun. Mayor ba naman for 21 years, di ba? Meron ba naman kayong law firm? So hindi kayo mahirap. Tapos yung mga asawa, may mga businesses, no? May mga franchise. So hindi sila mahirap, mayaman sila. Pero kung ikumpara mo yung yaman sa mga, di ba, mga politicians niyo sa lugar diyan na nagmamay-ari ng eroplano, nagmamay-ari ng barko, nagmamay-ari ng lancha, nagmamay-ari ng yate, nagmamay-ari, for example, Sandico, meron yan silang mga properties, meron silang mga barko na bumabiyahe Tabaco papuntang Catanduanes Island. So yung mga yon ay galing sa Nakaw, yun panigurado, di ba? Hindi naman sila kasing yaman ng mga, hindi naman nila ka-level siguro, hindi naman sila ganun kaya ka-negosyante kagaya ng mga Ayala, di ba? Mga Lopeses, mga Gokongwe, mga C family. Pero ba't sila nagkakaroon ng ganung daming yaman? Anyway, shoot lang ha. Kayang yumaman ng Davao City, higit pa sa Singapore kasi completos recados kami dito, wala na kanang hahanapin. Dagat, ilog, lawa, may lawa ba Davao City? Meron sa Maymaa. Meron kaming bulubundukin, kapatagan, no? Completos recados ang Davao City, plus napakagaling ng mga leadership ng mga Duterte family. So sulit na sulit. So sino pinakamayaman sa Davao City? Sino ba mga Ayala? Although hindi man taga Davao si Ayala. Sige, si Jollibee, Tan Kak Chung. So sila yung may-ari ng Jollibee, taga Davao ho yan. Dito sila pinanganak at lumaki. Yan nga lang, doon sila tumanda at nag-aral sa Manila. Sino pa ba mga taga Davao na mayaman, no?
Iskandar family, yung nagmamay-ari ng Royal Mandaya Hotel, nagmamay-ari ng Matina Enclaves, ano pa, no? Marami pa silang mga ari-arian. Yan, Dacia Security Agency. Sino pa ba mayaman sa Davao City, no? Talagang negosyante. May alam pa ba kayo dyan? Paki-comment. Ito, yung ano, yung may-ari ng Philcris Centrale. Oo. Yan, may-ari niyan, no? Sino pa ba? Mga sikat, mga taga Davao. Mag-ingay nga kayo, mag-comment nga kayo sa mga mayayaman sa Davao City, talagang taga rito, ha. Dito pinanganak. So, si David, si Oy. Si Oy, yung may-ari nandito, Telecommunication, Phoenix. Yan, Family Mart. Isa sila sa pinakamayaman sa Davao City. So, yun lang siguro. Thank you for watching. Basta, Davao City, kayang yumaman ng Davao City, higit pa sa Singapore. Kapag kami magiging ganap na bansa. Oo. Ibig sabihin, hindi na kami magkakaroon kami ng panibagong sistema ng batas sa Davao. Hindi kami susunod sa sistema ng panggobyerno ng Pilipinas na lahat ay nakatuon sa imperialistmong Manila or Imperial Manila, nakatotok lahat ng budget, no? So, todo kayo tayo sa Mindanao, sa Davao, tapos papadala ang ating kapirahan sa Manila 100%, tapos ang ibabalik sa atin ay 20% lamang para sa ating mga proyekto, 'di ba? Minsan iipitin pa, hindi pa tayo bibigyan ng budget, kaya napaka-unfair para sa mga very productive na mga syudad kagaya ng Davao City, no? Grabe yung ano natin, contribution sa ating national budget, sa ating GDP, sa national GDP. So it's unfair na isa tayo sa may pinakamalaking contribution pero wala tayong proyektong nakukuha galing sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Kaya panahon na para maghiwalay ang Davao City. Hindi kasama ang Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, kasi kayo ay tumatanggap ng pera ng mga politician during election days. Hindi ko sinabing kahit hindi nyo iboto lahat yan, pero yung idea pa lang na tinanggap nyo, kahit hindi nyo binoto, pag nanalo yun, kahit hindi nyo binoto, magnanakaw talaga lahat yan. Kaya uunahin na yung bulsa muna at bawing-bawi, profit muna, no? Yung dedilihensya muna sila talaga na kumbaga pagkaupo niyan, ang nasa otak agad nila yan, magnanakaw para makaipon ng pera para pang bayad ulit sa eleksyon. Di ba? First day pa lang na nag-assume ng office, election date na agad ang kailang iniisip. So, ganun yun. Dito sa Davao City, walang ginastos ang wala kang masyadong makikita mga tarpaulins, mga jingle sa mga Duterte dito during election kasi nga hindi sila nagbabayad. I mean, hindi na kailangan yun kasi mahal sila mga taga Davao City. Kalaban si Nograles, billions of money, pesos ang ginamit nila, no? In form of AKAP, AX, TOPAD at kung ano pa, mga tingog, gano'n, no? Mga ganong kunyaring tulong daw. Pero alam na natin yun, eleksyon ba naman? Ngayon, may mga bagyo, may mga lindol, may mga baha. Asan ang AKAP, asan ang TOPAD, asan ang tingog, party list? Wala. Alam na bakit sa eleksyon pa. Davao City, the best Duterte.